So, hello guys, good evening to everyone. Welcome po kayo sa vlog. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Borias tikaw masbat. Lahat mga vloggers po, binabati ko pong lahat. Congratulations po at lalo na nakadawat at nakaseldo na sa vlogger at sa gabing itong masaksihan natin na paano natin matanggap ang atong regalo para sa atong mga kaibigan ng mga madlang people, mga ka-vloggers. Dahil kita mismo ang gumawa ng kaayusan sa ating kapwa. Dire po sa Mateo 5:31-32. Sinabi rin naman, sino man makipaghihiwalay sa kanyang asawang babae, dapat niyang bigyan ito ng kasulatan na paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawa, babae, maliban sa pagkikiapid, ay ang nagtutulak sa kanya sa pagkikiapid, at ang sinumang mag-asawa sa babaeng hinihiwalayan ay nakakasala at pangulo niya. Diyos na nabigyan sa tanan, na ikaw ang protection sa ang kinabuhi, na ikaw ang Diyos na karapat-dapat ang paghukom sa aming kinabuhi diri sa kalibutan. Kung kami ay nakasala sa imo, Lord, na ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. To God be the glory. Amen. Diri sa kasabihan, ang topic karon nako gabi turo tungkol sa naghiwalay ng mag-asawa. Paano naton hiwalayan ang mag-asawa? Paano kita magkaroon ng kasulatan sa paghiwalay sa asawa? Anong dahilan na bakit naton pahiwalayan ang mag-asawa? Katulad sa mag-uyab, katulad sa magtrato, mag-girlfriend ngayon, mag-JF, o kasintahan. Seryoso sila kaayo. Seryoso sila talaga sa ilang iniibig na mula sa kasing-kasing nila. Kung tayong lahat ay nabibigo sa Panginoon at nabibigo rin tayo sa tao, nabibigo rin sa pagmamahal sa ating girlfriend. Halimbawa, tanungin natin ang ating girlfriend na babae, pwede ba po sa iyo manligaw? Pwede ba manligaw sa iyo, miss? Sabi niya, hindi pwede dahil mag-aaral mo na ako. Kung siyempre kita, pinapaasa kita kung kita na hindi naka-victim. Kung kita ay nakipaghiwalay sa kaupod, halimbawa, pila ka tuig nag-uban ang mga asawa na wala sila nagbulag. Hindi sila pwede magbulag dahil ang pagmamahal seryoso, dili irayaga. Kung ang pagmamahal ninyo sa Ginoo, kung naghiwalay ka mo sa Panginoon, itsapira ka mo. Aman sa atong physical, bilang personal nato.
Kung kita may mga asawa, nais na sila maghiwalay sa atin, dapat alagaan natin. Dili natin pasakitan. Dili naton kasabaan. Dili nato awayon. Kung seryoso kita sa tong asawa, nga paghigugma, dili nato paawawan sa kadaghanan. Aman ang Ginoo. Dili nato kalimtan. Dili nato ibigo ang Panginoon sa paghigugma alang kanato. Sabi niya, mga anak, hinigugma ko. Huwag kayong tatalikod sa akin kailanman. Dapat hindi tayo makitalikod sa Kanya. Direct to God tayo. Wala kita sa reliyon hinahawakan. Ginakap na natin ang banal na Espiritu. Siya ang tunay na reliyon. Si Jesucristo lang. At walaing Diyos na makapagligtas sa atin kinabuhi. Hangtod sa ating kinabuhi. Karon na taon nagadasig kita. Naglakaw na ang panahon. Like short the important matter this time sa mga vloggers o mga kapatid. Okay. Paano magkaroon ng kasulatan sa paghiwalay sa mag-asawa? Siyempre may papers divorce. Like ibang bansa, like Korean. Sa Korean, talaga may divorce. Kung kita sa Pilipinas, kung maaprubahan sa atong presidente, makaigwasin divorce. Wala tayong gagawa. Kung kita nakapadayon sa paghigugma sa atong asawa, dapat ka na to. Abi-abiho na to sa mayo, mula sa puso, dili sa bibig, dili sa talinga, dili sa mata, o dili sa ilong. Isa puso natin. Gihigugma na to sila para kita may katuwang kita sa atong kinabuhi. O ngayon, nanong ginahimo naton, aawayin natin, ginapasakitan natin, ginapaaluhan sa mga tao. Anong ginahimo naton kita ng mga lalaki? So, kita, sumbanan nila kita. Isa kita kabana, isa kita na haligi sa ating bahay. Kung kita, pirmi na to sila, paawawan sa kadaghanan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakipaghiwalay sa kanya asawang babae ay maliban sa pakikiapid. Maliban sa pakikiapid kung may dahilan sa pakipaghiwalay sa mag-asawa. Kung dahil kita mga ka-vloggers, kung kita ay may mga asawa kali kita, kung may mga uyab o sa uyab pa lang kita, nagasilos na ta. Ginabuta-butangan na to sa dili tama. Ikaw, nakikiapid ka sa lalaki na yan. Samantala ginigugma ko ikaw. Pero hindi yan tama. Ihatag na to sa ila. Ihatag na to sa lalaki. Total daw ang mga babae sa kalibutan. Di mo tamawadan. Kaya ko nga ni, ginaisip ko kung makasawa ba ko o hindi. Ginaisip na ko ang importansya sa atong isig kataw, sa atong isig kaingon, kung kaya ba natin buhayon ang atong mga asawa natin. Kaya ba natin na magbuhi sa pamilya o lalo na kung mga anak. Kung kita nakapadayon kita
sa pag-ampo sa Ginoo o sa pag-aruga, sa pangayog bendisyon. Kung kita gusto natin may katuwang kita sa ating kinabuhi. Dili nato paawawan. Dapat payuhan, advisean. Dili dapat nato singkahan. So, because important in wife, do you heart to God? Ang kasing-kasing na to para kay God. Ang kasing-kasing kay God para sa aton. Kaya atong kasing-kasing para sa atong hinigugma ng mga asawa. Kung kita gali suktan, kung kita gali anaga ingon, love, maglungag kaon niya. Oo. Pakulit na to. O, nanay din nungag. Siyempre kita pugay pa ta sa trabaho. Dili na to na nung sa mga asawa kaon turog ka lang. Wa ready nung agutom kaayo. Pero dili tama. Tudluan at advisean. So sa gabing ito, hanggang dito na lang ang aking story, talking, storytelling at about message from God. Ang makikiapi dapat iwasan natin. Amo na pinakalisod. Okay, salamat sa gabing ito. To God be the glory. Amen. Makapangyarihan Diyos, salamat sa gabi na ito, Panginoon. Na ikaw ang protection sa among kinabuhi. Na ikaw ang Diyos among karapat-dapat at among dasigon sa lahat ang among katatakutan. To God be the glory. Amen. Salamat sa Diyos.